Kausap po natin ngayon si Mayor Joseph Estrada ng lungsod ng Maynila. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon po naman, Alentina. Sir, ano po yung naging payo nyo kay Governor Ejercito para po makumbinsi siya na lisanin yung Kapitolyo? Unang-una, sinabi ko sa kanya, kaysa magkagulo pa, may maksidente dyan, may masaktan. Mabuti pa, ala sa kapayapaan, sa tinigan ng lalawigan ng Laguna, bomba ka na. At antayin na lang natin kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema. At kung magiging pabor sa'yo, di mabuti. Kung hindi naman, pwede nagawa mo namang, ang dami mong nagawang development dyan sa Laguna. Ang dami mong natulungan na mahihirap. Para hindi ka makakalimutan ng mga tiga Laguna sa yung mga nagawa. Sa yung na-introduce ng mga infrastructure dyan. Dami-dami mo nagawa. Kaya kung sakali man, pwede ka naman bumalik. Dalawang taon lang, sakali. Pagkat ako nangyari din sa akin, tinagal din akong mayor sa tanong anong araw. Tapos bumaba ako. Nakabalik ako. Tinanggal akong presidente. Ngayon, bumalik ako. May naman ako ng Maynila. Ganun lang yan. Dahil sabi ko, ikakaming kasabihan sa wikang, the voice of the people is the voice of God. Opo, sir. Sir, ang boses ng taong bayan ay boses ng Panginoon. Opo. Nabanggit niyo po kanina na maraming ibang politiko ang nag-overspend. Pero bakit po kaya sa tingin ninyo si Governor Ejercito ang nadiin po? Yun ang aking nasabi. Bakit lahat naman hindi bababa sa 60% ang lahat ng mga politikong komandidato ay nag-overspending. Bakit nga tanging pinagdiskitahan niya ay yung governor ng Laguna dahil ba nasa opposition siya. At ang aking, ito ay suspect ko lang, dahil ang vice governor niya ay kapartid ng administrasyon, kaya siya ang inuna, siya ang ginawang sample, para sa ganun makuha nila yung Laguna. Para pumalit sa kanya yung vice governor niya na kasama ng administrasyon. Opo. Yun lang inala ko. Opo. Sir, sa tingin niyo po ba nagkamali si Governor Ejercito sa pagiging honest niya sa pagsasabi niya na he spent more than 4.5 million pesos na limit po doon sa kanyang posisyon? Hindi naman mali yung, hindi naman yun lang katotohanan. Konti lang naman ang umover siya doon sa takdang nagbabawal ng overspending. Sabi ko nga, Tina, halos mga hindi bababa 70% pataas mula sa mababang pamahalan at doon sa kataas-taas ng pamahalan. Lahat siya nag-overspending. Hindi bababa sa 60%. Opo. Sa tingin niyo po ba may connection ito sa 2016 elections o masyadong malayo po yung ganung connection? Ayoko mangula, pero malamang, ganun na nga. Bakit po ninyo naiisip yan? Ano? Bakit po ninyo naiisip na baka konektado? Nakikita ko kahit na doon sa mga aksyon ng mga kasalukuyang administrasyon, puro mga opposition lang ang unang tinatarget Opo, baka... pati yung mga senador ng oposisyon. Pero yung sa mga senador ng administrasyon, ito yung huli lang nabulgar. Ngayon, pati yung asawa ng Vice President Binay, kinakasuhan na rin. Inisa-isa, lahat ng oposisyon. Opo. Meron po ba kayong gustong iparating na mensahe sa administrasyon? Sa kanila kung sasalita. Okay. Masyado pumaga. Dapat hindi pa muna politika. Maraming, kahit na sinasabi nilang maganda ng ating ekonomiya. Pero dumadami pa rin naghihirap. Okay. Hindi nakakarating sa may hirap yung sinasabi nilang maganda na ekonomiya. Okay. Marami pa rin walang trabaho. Opo, sir. Maraming salamat po, Mayor Joseph Estrada, sa inyong oras. Salamat din po. Salamat. Okay.